Magandang hapon sa inyong lahat. Narito ako ngayon upang ibahagi sa inyo ang pagsusuri sa tulang Ang Punong Kawayan ni Francisco Soc Rodrigo sa Teoryang Realismo ni Pat Villafuerte. Ang katutubong Pilipino ay sagana sa marikit na tula. Ito ay bunga ng kanilang makulay na daigdig na nagdudulot ng mayamang kalikasan. Mababaka sa iba't ibang anyo ng tula ang uri at paraan ng kanilang pamumuhay, ang kanilang filosofiya, kaugalian at paniniwala. Sa lahat ng sangay ng panitikan ay masasabi na namumukod tangi ang tula. Ayon sa pananaliksik ni Villafuerte, si Manleon ay nagsasabi na ang tula ay siyang lumalagom sa kabilang daigdig at inuugnay ito sa ibang mga sining. Narito ang ilang katuturan ng tula ayon sa ilang mga makata. Ayon kay Alejandro Abadilla, ang tula ay isang kamalayang yapasigasig. Ayon din naman kay Fernando Muñoz, ang tula ay isang panggagagad. Tulad itong panggagagad ng pinto ng manlilihok at ng artista sa dulaan. Ayon din kay Inigo Regalado, ang tula ay kagandahan, diwa, katas, larawan at kabuuan ng tanang kariktan nakikita sa silong ng alinmang langit. Sa pangalawang hakbang sa pagsusuri, ayon kay Villafuerte, bilang tagapagsuri ay dapat alam mo kung ano ang katangian ng tula ang iyong sinusuri, kung ito ba ay liriko, naratibo. Bilang tagapagsuri, dapat alam mo din ang sangkap ng tula na iyong sinusuri. Sa tulang liriko o tulang pandamdamin, tinatampok ng makata ang kanyang sariling damdamin sa tula. Mga halimbawa ng tulang liriko. Una ay ang dalit at himno, tungkol sa pagpapala sa Diyos sa pag-awit na pamamaraan. Pangalawa ay ang elehiya, mapanglaw tungkol sa kamatayan o kalungkutan. Ang pangatlo naman ay ang oda, matayog na damdamin o kaisipan. Ang pang-apat ay soneto, binubuo ng 14 na taludtod o linya, nangangailangan ng mabigat na matinding kuro-kuro. At ang panglima ay ang awit at kanta. Patungkol naman ito sa pag-ibig. Para sa panloob na sangkap, kabilang sa mga panloob na sangkap ng tula ang damdamin, guni-guni at kagandahan. Ang mga sumusunod ay ang sangkap ng kagandahan ng tula. Una ay ang paksa, pangalawa kaanyuan o istruktura, ang pangatlo ay pamamaraan o estilo ng tula. Ang susunod ay ang panlabas na sangkap ng tula. Una ay ang aliw-iw, sukat at tugma. Ang aliw-iw ay indayog na nagtatakda ng galaw o himig sa tula. Ang sukat naman ay bilang ng pantig ng bawat taludtod o hanay ng tula. Ang tugma naman ay ang pagkakatulad o pagkakahawig ng mga tunog sa hulihang pantig ng bawat taludtod ng tula. Bilang isang tagapagsuri, dapat alam mo ang dalawang kayarian ng tula. Una ay ang malayang taludturan. Wala itong sinusunod na sukat, tugma o anyo. Pangalawa ay ang tradisyonal. May sukat, tugma at matatalinghagang salita tulad ng mga sinulat ni Dr. Jose Rizal. Bilang manunuri, dapat marunong kang kumilatis kung ano ang teoryang ginamit ng manunulat sa tula. Bilang manunuri, dapat marunong kang kumilatis kung ano ang teoryang ginamit ng manunulat sa tula. Halimbawa na dito ay ang teoryang realismo. Ang teoryang realismo ay naninindigan na maging mabuti ang lahat o ibubunga ng buhay. Hinahangad ng teoryang realismo ang katotohanan at ang katotohanang paglalahad o paglalarawan ng mga bagay, mga tao sa lipunan at alin pang mga maaaring mapatunayan sa pamamagitan ng ating mga sentido. Ang tulang Ang Punong Kawayan ay tumatalakay sa mga katangian ng bansa at ang mga taong nasasaklaw nito. Ang tulang Ang Punong Kawayan ay kabilang sa anyo ng panitikang patula at ito ay ang tulang liriko o tulang pandamdamin. Nagpapahayag ang tulang ito ng damdaming pansariling katha o sa ibang tao. Kalikasan at buhay ang pinaghanguan ng paksa ng makata at sa pamamagitan ng mga larawang diwa ay pinipukaw niya ang ating damdamin. Ang tulang ito ay halimbawa ng isang tulang oda sapagkat matayog na damdamin o kaisipan. Sa pagsusuri ni Villafuerte, ang tulang Punong Kawayan
ay napabilang sa teoryang realismo. Sa realismong pananaw, ukol sa tulang ang punong kawayan, tinalakay ng Makata ang kagalingan ng bayan sa pagsagupa sa mga pagsubok na dumarating. Ang Makata ay nanindigan na ang bawat pagsubok na dumarating ay nagdudulot ng kagandahan at kagitingan sa bayan. Narito ang piling saknong sa tulang ang punong kawayan ni Francisco Soc Rodrigo. Matapos yumuko ay muling tutuwid, babalik sa dating maringal na tindig. Kahit humilig ay ayaw padaig, sa dagok ng hangin, nais mangharit lubos na manlupig. Sa napiling saknong makikita natin na ito ay may 4 na taludtod. Bagamat mayroong tugma, wala namang sukat dahil mayroong taludtod na kinapalolooban lamang ng 12 pantig ngunit mayroon ding naglalamang 11 pantig lamang. Ang tulang ito ay may saglit na pagtigil sa pagbasa sa gitna ng taludtod tuwing matatapos ang ika-6 na pantig na tinatawag na si Sora. Naniniwala ang Makata na ang bayan ay may katatagan upang humarap sa mga panibagong pagsubok. Nasasalamin din ang tulang ito sa pagkakaisa at pagtutulungan sa oras ng kagipitan. Narito ang pangalawang napiling saknong sa tulang ang punong kawayan. Kapag dumarating ang bagyo at ulan, ang mga kawayay nag-aalalayan. Sila ay mistulang naghahawakan, nagyayakapan, nagdadamayat, nagsasandigan. Sa pangalawang saknong, ang punong kawayan ay maaaring maging simbolo ng katatagan, tagumpay at pagiging matibay sa harap ng mga pagsubok at hamon sa buhay sa ating bansa. Ipinapakita ng punong kawayan ang kanyang pagiging matibay at hindi pagpapatinag sa harap ng mga unos at hangin. Nagpapahayag din ng diwa o determinasyon. Bilang simbolo ng katatagan, ang punong kawayan ay nagpapakita ng kakayahan ng tao na malampasan ang mga pagsubok at humarap sa mga hamon ng buhay ng may pag-asa at determinasyon. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga mambabasa na maging matatag at hindi sumuko sa harap ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap maging sa ating bansa. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.